Pagsasalaysay ni Castillo. Walang eksaktong taon, lugar ng Catanduanes. Laking Catanduanes si Castillo, gayon din si Christine, at nagtagpo ang kanilang landas sa isang syudad kung saan sa isang kumpanya sila nagtatrabaho. Hindi pa sila lubos na magkakilala noon, subalit kilala na ang bawat isa sa mukha pero hindi sa pangalan. Hanggang sa isang araw. Aray ko naman, tumingin ka nga sa dinaraanan mo. Nagkaroon yata ng pasa ang braso ko dahil sa lakas ng pagkakabangga mo sa akin. Sorry miss. Hindi ko sinasadya. Tulungan na kitang tumayo. Wag na, kaya ko. Sa uli-uli tumingin ka naman sa dinaraanan mo. Hindi yung nagmamadali ka nang wala naman sa direksyon. Pasensya uli. Hindi ko talaga sinasadya. Malilate na kasi ako eh. Sige na't umalis ka na. Kaya ganda-ganda ng araw ko ngayon. Sinira mo pa. Miss, saglit lang. Anong pangalan mo? Hindi na muling sumagot ang babae at nagpatuloy na ito sa kanyang paglalakad. Nang mga oras na yun ay hindi man lamang nalaman ni Castillo ang pangalan ng magandang binibini. Kaya naman muli siyang nagtatakbo patungo sa isang kumpanyang pinagtatrabahuan. Pagdating sa kanilang locker, mariin niyang sinisipat ang babae kung saan nakalagay ang kanyang mga gamit. Subalit nagmamadali rin itong nagtungo sa kanyang pwestong pagtatrabahuan. Pare-pareho nga pala silang mananahi sa isang kumpanya kung saan doon lamang natutugma ang kanilang pinag-aralan. Dahil na rin sa hirap ng buhay na hindi naman sila lumaki sa marangyang pamilya. Oy Castillo! Anong sinisipat-sipat mo riyan? Mamaya yan matusok ka ng karayom. Sino bang tinitingnan mo dun sa kabila? Halos sumaba na yung leg mo sa kakatingin. Magtrabaho ka na muna. Wika yun ng kanilang supervisor na nagngangalang Martin. Tugon naman ni Castillo. Pasensya na sir. Pagbubutihin ko na pong trabaho ko. Sige lang Castillo. Kunwari lamang yung sakin yun. Siyempre supervisor ako rito. Kailangan ko rin naman na umasta na parang totoong nagmamalasakit sa inyo. Alam mo namang tropa tayo, di ba? Kasi kapag may sakit ako sa'yo ako nagpapagamot eh. Iyang ako magpagamot sa'yo. Mabilis akong gumagaling. Pero kapag nasa labas tayo, tropa tayo, di ba? Kahit doon tawagin mo lang ako sa normal kong pangalan. Pero pag nandito tayo sa loob, syempre igalang mo naman ako. Opo Sir Martin. Pasensya na po. Si Martin ay isang supervisor na malapit kay Castillo. Dahil na rin sa hindi pagsisiwalat ni Castillo ng kanyang kaalaman na natutunan niya pa sa kanyang mga magulang. Hanggang sa isang araw noon, papauwi na sila habang naglalakad nang mapansin niyang masama ang pakiramdam ng kanyang supervisor na si Martin. Nilapitan niya ito at inalok para gamutin. Hanggang sa sumama nga ito sa kanya na nagtiwala kay Castillo upang gamutin sa kanyang dormitoryo. Magmula noon ng kanyang mapagaling, naging malapit sa kanyang supervisor at itinuring siya nitong kaibigan. Break time na. Castillo, tara na. Magsisigarilyo pa ako eh. Doon na tayo sa tambayan natin. Sige po Sir Martin, susunod na po ako. At nang magtungo na nga ang dalawa sa kanilang tambayan, napansin ni Castillo na malapit sa kanilang kinauupuan ng magandang babae na kanyang nabangga. Ayan ka na naman Castillo. Sino ba kasi ang sinisipat mo? Kanina sa trabaho ganyan ka rin. Pati ba naman sa break time? Alam ko na. Yun bang magandang babae yun ang tinitingnan mo? Ay nako, umiibig na yata ang kaibigan ko ah. Sa tinagal-tagal mo rito sa kumpanya eh. Para ngayon ka lamang may natipuan. Hindi naman Martin. Nabangga ko kasi siya kanina sa pagmamadali ko. Hindi ko na napansin kaya ayun pareho kaming natumba. Hiyang-hiya nga ako eh. Pero humingi naman ako ng pasensya. Yun nga lang parang wala sa loob niya ang pagtanggap. Kaya naman parang nakukonsensya tuloy ako sa nangyari. Kunwari ka pang konsensya Castillo. Sa ilang taon mong pamamalagi rito, kilala ko na ang pag-uugali mo. Pihikan ka sa mga babae. Pero sa tingin ko sa mga mata mo ngayon, para bang may kakaiba. Alam mo na ba ang pangalan niya? Yun nga hindi niya sinabi sa akin eh. Nagmamadaling umalis. Bago lang siya rito,
3 buwan pa lang. Pero talagang magaling siya sa pananahi. Gusto mo bang ipakilala kita sa kanya? Ano ka ba, Martin? Paghingi lang naman ang pasensya ang gusto kong gawin. Ay naku, Castillo. Wag ako, iba na lang. Ang pangalan niya nga pala ay Christine. Pangalan pa lang, no? Napakaganda na. Tapos ang ganda pa ng mukha niya. Kung wala nga lang akong asawa baka niligawan ko na yan. Pasaway ka talaga, Martin. Kung hindi lang kita supervisor nakatukan na kita sa ulo. 3 na yung anak mo kung ano-ano pang iniisip mo. Biro lang yun, Castillo, ano ko ba? Kaya nga ikaw ang kinuha kong ninong sa bunso kong anak. Dahil alam ko magiging maganda kang ehemplo sa kanya. Basta kung gusto mo magpakilala kay Christine, akong bahala sa'yo. Tumigil ka na nga. Tara na, oras na uli para magtrabaho. Sige, susunod na lang ako. Ubusin ko lang tong isang stick ng sigarilyo. Muling bumalik sa pananahi si Castillo. Hanggang sa hindi maiwasang magkatinginan sila ni Christine na pareho naman silang napayuko na kahit sa ganung pangyayari ay para bang nangungusap ang kanilang mga mata na nagkakaroon lamang ng ilangan. Makalipas ang ilang oras na pagtatrabaho, oras na ng tanghalian, sinundan ni Castillo ang babae kung saan ito kakain sa kadahilan ng para bang may sarili itong mundo na hindi nakikihalubilo sa iba pang mga kababaihan. At nang maupo na nga ito sa isang mesa kung saan siya lamang nanduroon, nagmamadaling lumapit si Castillo hanggang sa magsalita ito ng, "Pwede ba akong makitabi sa'yo sa pagkain?" Ikaw na naman? Sinusundan mo ba ako? Pati ba naman sa pagkain ko? Nandirito ka? Gusto ko lang naman sanang humingi uli ng pasensya. Kasi para bang hindi mo tanggap ang paghingi ko kanina. Kaya itong naisip kong paraan na sumabay na sa'yo sa pagkain, Christine. Paano mong nalaman ang pangalan ko? Kay Supervisor Martin. Sinabi niya sa akin. Napansin ko nga na malapit kayo sa isa't isa. Kaya pala. Sige na't maupo ka na riyan. Hindi naman sa akin ang mesang ito. Salamat, Christine. Ang pangalan ko nga pala ay Castillo. Bakit parang ang sungit mo? Hindi ka pa naman yata menopause para magsungit ng ganyan. Akala ko ba nagpunta ka rito para kumain? Bakit parang ang dami mong tanong? Mas gusto ko mapag-isa kaysa makihalubilo sa ibang tao. Anong magagawa ko kung ganun ang ugali ko? Alam ko na. Isa kang introvert. Yung taong mahilig mapag-isa pero napakalalim mag-isip at piling-pili lang ang mga kaibigan. Pagkabaliktad naman tayo, isa naman akong extrovert. Ipinanganak akong magaling makihalubilo kaya hindi ka maboboring sa akin kapag akong kakwentuhan mo. Ay nako, kaya pala. Kanina ka pang daldal ng daldal dyan ni hindi mo na maubos yung pagkain mo. Samantalang ako, papaubos na. Ay, oo nga pala. Saglit lang, Christine, hintayin mo ako . Tatapusin ko lang ng mabilis ang pagkain ito. Magmula nung araw na yon, naging malapit na magkaibigan ang dalawa. Hanggang sa unti-unti nang nahulog ang loob ni Castillo. Hanggang sa isang araw nang magtungo siya sa dormitoryo ni Christine, may natunghayan siyang kakaiba na tumugma sa kanyang kinalakihang tradisyon. Christine? Christine? O anong ginagawa mo rito, Castillo? Parang naligaw ka yata . 10 oras na ng gabi. Napunta ka pa rito. Pagkain nga pala para sa'yo. Paborito mo yan. At may masarap na ulam na rin dyan ng tinapa. Alam kong hindi mo mahihindihan yan. Nagdala ka pa talaga ng pagkain? Alam mo na talaga ang kahinaan ko. Kamuntikan pa nga ako maligaw sa pagpunta rito. Hindi ko rin kasi alam ang daan . Kaya nagtanong-tanong na lang ako sa sinabi mong palatandaan. Ano nga pala yung nangangamoy sunog na kamangyan? Parang dyan ang gagaling sa silid mo. Ikaw ba yung nagpapausok? Oo, sa kwarto ko nga yun ang gagaling. Halika't pumasok ka. Sana hindi ka magulat sa mga makikita mo. Sa pagpasok pa lamang ni Castillo sa may pintuan, ramdam niya na ang kakaibang presensya na nanggagaling sa kwarto ni Christine. Hanggang sa bumungad sa kanyang iba't ibang uri ng medalyon, pati na rin ang mga kamangyan at ang pagpapausok sa mga gamit at ang isang libretang kulay pula na nasa kanyang maliit na altar. Namangha si Castillo sa kanyang natunghayan, subalit ang nagpalaki sa kanyang mga mata
ay nang makita niyang isang balaraw na nakapatong sa isang mesa. At nang hindi na maiwasang magtanong ni Castillo, magmula sa kanyang pagkakaupo, nauutal pa itong nagtanong sa dalaga ng, Paano kang nagkaroon ng ganito? Ang mga simbolo pa lamang sa hawakan ng balaraw, pati na rin ang mga letra, ay simbolo ng isang pagiging babaylan. Tugon pang wika ni Christine sa mga sinabing yon ni Castillo. Bakit naman nagulat ka na makita ito at may alam ka ba patungkol rito? Ang pinagkakalooban lamang sa amin ng balaraw ay yung taong karapat dapat na mamuno. Kaya nagtataka ako kung bakit meron ka nito samantalang sagrado ang balaraw dahil na rin sa dami ng pinagdaanan nito na nagpasa-pasa pa sa mga sinaunang babaylan. Ibig mo bang sabihin nanggaling ka rin sa pamilya ng mga babaylan kaya kabisado mo ang patungkol rito? Anak ako ng isang namumunong babaylan sa aming lugar. Subalit umalis ako roon upang baguhin naman ang direksyon ng aking buhay. Ayaw kong manahin ang pamumuno sa pagiging babaylan. Maraming obligasyon, lalo na ang pakikidigma espiritual. Kaya naman nagtungo ko rito sa syudad para mamuhay ng tahimik. Pareho pala tayo ng pinagdaanan. Subalit ang pagkakaiba lang, bago pa ako umalis sa aming tahanan, napilitan akong tanggapin ang pagpapasa bilang maging isang pinuno. Subalit nang hindi ko matanggap ang pagkamatay ng aking mga magulang dahil sa mga perwisyong aswang, pinili kong pangsamantalang umalis muna roon. Katulad ng sinabi mo, lumagay muna sa tahimik na buhay. Isa rin pala kayo sa biktima ng mga perwisyong aswang. Wala ka na bang balak na bumalik? Dahil sa tingin ko walang ibang namumuno roon kung di ikaw. Paano nilang paglalabanan kung sakaling muli silang gambalain ng mga perwisyong aswang? Babalik pa rin ako at hindi ko sila maaaring pabayaan. May pinagkakatiwalaan akong babaylan na naiwan doon. Sa ngayon siya munang namumuno. Subalit kung hindi niya nakakayanin, habilin ko sa kanya na magtungo siya rito at sabihin sa akin kung anong kinakailangan kong gawin. Nabigla ako sa iyo sa mga natunghayan ko ngayong araw na ito. Sa kabila ng pagiging tahimik mo, isa ka rin palang babaylan na may malaking pasan-pasan sa iyong balikat. Kung bibigyan mo ako ng pahintulot, maaari ko bang hawakan ang iyong balaraw? Patawad sa iyong pakiusap, Castillo. Ipinagbilin sa akin ng aking mga magulang na ang maaaring makahawak lamang ng balaraw ay ang katulad ko ring namumuno. Walang problema sa akin, Christine. Naunawaan kita. Para bang pakiramdam ko ngayon ay pinagtagpo tayo ng panahon. Dahil sa pareho tayo ng paniniwala at tradisyon na sinusunod. Masaya ako na nakilala kita. Mas lalong tumaas ang pagtingin ko sa'yo. Kahit na nga nung una pa lamang kitang mabangga. Paano ba yan, Christine? Hindi na rin ako magtatagal. Inihatid ko lang talaga yung pagkain para sa'yo. At para malaman ko na rin kung saan ang iyong dormitoryo. Saglit lang, Castillo. May lilinawin lang ako sa'yo. Ang ginagawa mo bang ito nagpaparamdam ka para manligaw? Ganun na nga, Christine. Maaari ba? Hindi na nagsalita si Christine. Subalit nagpapahiwatig ito ng pagngiti. Na ang ibig sabihin ay sumasang-ayon nito na ipagpatuloy lamang ni Castillo ang panliligaw. Sige Christine, alis na ako. Lumalalim na rin ang gabi. Kita-kits na lang tayo bukas sa trabaho. Makalipas ang ilang buwan, naging magkasintahan ng dalawa. Subalit sa hindi inaasahan ni Castillo, may dumating sa kanyang dormitoryo. Isang lalaking kanyang pinsan na siya lamang na nakakaalam ng kanyang dormitoryo. Sakto naman na nandoon si Christine na naririnig ang kanilang pinag-uusapan. Kapili, anong ginagawa mo rito? 10 oras na ng gabi at isa pa napakalayo ng nilakbay mo. Bakit parang napasugod ka yata? Castillo, kinakailangan ka ng tatay mo. Ikaw na lamang ang hinihintay. Alam mo naman siguro bago ko umalis matanda na sila. Lalong-lalo ng tatay mo. Paano ako na lamang hinihintay? Naghihingalo ng tatay mo sa katandaan, pero palagi niyang binabanggit ang iyong pangalan. Sa tingin ko ikaw na lamang hinihintay niya dahil nakahanda na sa kanyang tabi ang balaraw, pati na rin ang kanyang mga gamit. Hinihintay ka niya para pagpasahan.
Patitiis mo bang tatay mo ngayon? Kung balang araw ay bumalik ka ron nang wala na siya? Sabat na wika pa ni Christine nang marinig ang kanilang pag-uusap. Castillo, hindi naman sa nakikialam ako. Sa tingin ko ito yung tamang panahon para bumalik ka na roon. Lalo pat nasa kritikal na sitwasyon ng iyong tatay. Nasa huli ang pagsisisi, Castillo. Kaya kung ako sa'yo, maganda ka na ng mga gamit mo para madali na kayo makapaglakbay. Napabuntong hininga si Castillo sa mga sinabi ni Christine at madaling naganda ng kanyang mga damit. Subalit nakiusap ito sa kanyang nobya na kung maaari ay sumama sa kanilang tahanan. Sumang-ayon naman ito sa pakiusap ni Castillo hanggang sa magtungo na nga sila sa tahanan. Mabuti naman at nakarating ka, anak. At muli kitang nasulyapan. Bago pa man lamang ako pumanaw rito sa mundo, tanggap ko na sa aking sarili at nararamdaman ko na lilisanin ko na ang lupa at magtutungo na sa ibang dimensyon ng aking kaluluwa. Nakikita mo naman siguro ang nasa aking tagiliran, ang balaraw at ang mga medalyon na ilang taon kong pinangalagaan. Walang ibang magmamana nito kung di ikaw, sa kadahilanang nag-iisa ka lamang naming anak. Tanggapin mo ang pagiging pinuno at wag na wag mo silang pababayaan kahit na ano pa mang mangyari. Harapin mo, Castillo, anak, ang iyong kinatatakutan, ang maging pinuno ng mga babaylan dito sa aking pinamumunuan. Maya-maya pa'y kinuha ng kanyang pinsan ng pulang libreta sa may altar at iniabot din niyon kay Castillo. Hanggang sa tanggapin niya na ang lahat ng mga gamit dahil na rin sa pakiusap ng kanyang itay na dahan-dahang nalagutan ng buhay. Anak, ipangako mo sa akin na hindi mo pababayaan ang lugar na ito. Kahit na ibuwis mo pa ang iyong buhay, kinakailangan ka ng mga taong naninirahan dito dahil ikaw na lamang ang inaasahan nilang mamumuno sa kanila. Pagbutihin mo ang pamamalakad. Hanggang sa hindi na ito nakapagsalita na nakahawak pa sa kanang kamay ni Castillo. Hanggang sa hindi niya na mapigilan ng kanyang luha, tumuloy ito sa kanang kamay ng kanyang itay at nagsalita ng, "Ipinapangako ko, itay, tinatanggap ko na ho ang lahat ng ito dahil itong nakatanda na sa akin na kahit na anumang pilit kong paglayo ay babalik at babalik pa rin ako rito." Makalipas ang ilang araw, nailibing na rin ang kanyang itay, subalit na natili na roon sa kanilang lugar si Castillo, samantalang itong si Christine ay sumama na sa kanya hanggang sa makalipas pa ang ilang taon, natuloy ang kanilang pagpapakasal at sa isang tahanan na sila naninirahan. Subalit ang pamumuno ni Christine sa kanyang sityo ay ipinasa na sa kanyang pinagkakatiwalaan. Sa patuloy na paglipas ng panahon, hindi pa rin sila pinagkakalooban ng supling. Marahil ay dahil sa kanilang misyon na kinakailangan pa nilang tapusin. Castillo? Oy, Castillo. Ang lalim naman yata ng iniisip mo. Kanina pa kitang tinatawag rito. Ano ba yun? Naisip ko lang, Christine, na baka ang mga aswang na pumaslang sa iyong mga magulang ay isa lang rin dahil sa kamakailan lang may sumalakay na naman daw. Mabuti na lamang at mabilis na nakatakbo ang batang si Lenny. Sa tingin ko kinakailangan na natin silang hanapin. Hindi maaaring nandito lang tayo at naghihintay sa muli nilang pagbabalik. Marami pa silang gagambalain kung hindi pa natin sila susupilin. Handa ka pa bang harapin sila para sa iyong mga magulang? Noon pa man, Castillo, gusto ko na silang paslangin. Subalit alam ko sa sarili kong hindi ko pa sila kaya ng mga panahong yon dahil sa baguhan pa lamang akong namumuno. Pero dahil sa mga sinabi mong yan, uli akong nabuhayin ng loob. Lalo pat kasama na kita para tugisin ang masasamang nilalang na yan. Buo na rin ang aking pagpapasya. Kung hindi natin matukoy kung saan sila naninirahan, tayo na mismo maghahanap sa kanila upang hindi na lumipas ang mahaba pang panahon. Nahaabutan na lamang tayo ng pagtanda, hindi pa natin sila nasusupil tulad na lamang ng nangyari sa aking mga magulang. Kailan mo ba pinaplanong simulan, Castillo? Pagkatapos ng araw ng mga patay, sa susunod na buwan na yon, kaya ihanda na natin ang ating mga sarili.
Makalipas nga ang isang buwan, minabuti ng mag-asawa na magtungo sa isang sityo kung saan may sinasabing naninirahan doon. Subalit pamilya umano iyon ng mga bulag na aswang na walang makita kapag may liwanag ng araw. Ngunit sa pagsapit ng dilim, aktibo umano ang mga ito na kumakain pa ng mga alagang hayop at paminsan-minsan pa umano ay sanggol. At habang sa kanilang paglalakbay patungo sa nasabing lugar, may napagtanungan silang isang magsasakang nagtatanim ng sibuyas na kahit na peligro man ang tinatahak ng mag-asawa, lakas loob pa rin silang nagtanong na nagwiwika ng, "Manong, may alam po ba kayo rito patungkol sa pamilya raw po na bulag? Subalit sa pagdating ng gabi ay mapanganib. Ni wala raw nakakagalaw sa pamilyang yon dahil sa kinakatakutan nga sila." Ang pamilya Pilapil ang tinutukoy mo. Tama ka sa iyong mga sinabi. Nilalayuan sila ng mga tao dahil sa kanilang pagiging kakaiba. Delikado ang pamilyang yon. Bakit nyo naman naitanong? Ang pamilyang yon ang sinadya namin dito. Noon pa man ay marami na akong naririnig patungkol sa kanila. Subalit ng mga panahon yun ay pinagsasawalang bahala ko lang dahil sa wala pa akong sapat na kakayanan para harapin sila. Kaya ito na ang tamang pagkakataon upang lipulin ang pamilyang yon. Sino ba kayo? At anong kakayanan ang meron kayo para harapin sila? Peligro ang buhay nyo roon kung sakaling magtutungo kayo sa kanilang tahanan. Marami na ang sumubok na magtungo roon, subalit hindi na nakakabalik at hindi na natagpuan ang kanilang katawan. Sino nga bang makapagsasabi kung ano ang eksaktong nangyari sa kanila? Kaya magmula noon ay wala nang nagtangkang magtungo sa tahanan ng pamilya Pilapil. Hindi na umahalaga kung sino kami at kung ano man ang kakayanan namin. Ang mahalaga ay mapalaya ang lugar na ito sa bangungot na matagal na ninyong kinakaharap. Sige at maraming salamat sa impormasyon. Babaybay na namin ang daan patungo sa sinabi ninyong direksyon. Sa patuloy pa lamang na paglalakad ng mag-asawa, kapansin-pansin ng mga tahanan na kanilang nadaraanan sa kadahilan ng saradong pintuan at bintana. Kahit na nga ba paparating pa lamang ang 6:00 ng hapon, maaga silang nagsasarado ng tahanan upang makaiwas sa panggagambala ng pamilya ng mga bulag. Christine, tingnan mo yung isang lalaki. Nagmamadali siyang nagtungo sa kanyang tahanan. Takot na takot sila kapag sumasapit na ang dilim. Matindi ang trauma ng mga taong nandirito. Yun nga rin ang kaagad kong napansin, Castillo. Para bang nawala ang kanilang kalayaan sa kanilang lugar at mas nang ibabaw sa kanila ang takot. Muli pang nagpatuloy sa paglalakad ang mag-asawang babaylan hanggang sa makalagpas sila sa mga tahanang yon at dumating sa puntong natungo sila sa isang liblib na lugar habang unti-unti nang kumakagat ang dilim nang makita nila ang isang tahanang walang bintana. Doon ay kaagad na nagmatsyag ang mag-asawa habang nasa mga kamay ni Castillo ang balaraw na ipinamana sa kanya. Samantalang itong si Christine naman ay ang isang tansong punyal na minana niya pa sa kanyang mga magulang. Pabulong na wika pa ni Castillo sa kanyang asawa. Christine, mag-iingat ka. Kinakailangan nating maghiwalay rito. Magtutungo ako sa likuran ng tahanan at ikaw naman ay dito sa harapan. Iikot akong patungo roon. Maging mapagmatsyag ka dahil hindi natin alam kung anong uri ng kakayanan ang mayroon sila. Huwag mo kong alalahanin. Kaya kong sarili ko. Ano pat naging pinuno ko sa aming samahan kung hindi ko kayang depensa ng aking sarili at kaharapin ang masasamang nilalang na yan. Basta mag-iingat ka. Sige at magtutungo na ako roon. Bago pa man lamang nagtungo mag-asawa sa sityong iyon, kargado na ng usalang kanilang katawan. Kaya naman kumpiyansa sila na hindi sila mapapahamak sa kanilang ginagawa. At nang makarating na nga si Castillo sa likuran ng tahanan, ramdam niyang nasa loob ang mga ito habang naghahanda sa kanilang gagawin upang maglibot sa sityong iyon
para maghanap ng kanilang makakain. Maya-maya pa, narinig niyang sigaw ni Christine na tinatawag ang kanyang pangalan. Daglis siyang bumalik sa harapan ng tahanan hanggang sa makita niyang napapalibutan na si Christine ng pamilyang yon ng mga aswang. Pamilya ng mga aswang na bulag, ako ang kaharapin ninyo nang makuha ninyo ang inyong hinahanap. Sige at lumapit kayo sa akin para isa-isahin ko kayong paslangin. Sa liit ng tahanang iyon, hindi nila inaakalang 10 ang nandoroon. Kaya pala walang magawa ang mga tao sa sityong iyon dahil na rin sa dami nila na hindi kayang supilin ng mga normal na tao. Ang 3 roon ay tinambangan pa rin si Christine, samantalang ang 7 naman ay nagtungo sa kinaroroonan ni Castillo. Christine, alam mo na ang gagawin mo. Wag na wag kang papatalo sa kanila at ako naman ang bahala sa 7 ito. Hindi ako magtitira ni isang buhay. Subalit nang makalapit ang 7 sa harapan ni Castillo, natigilan ng mga ito nang maramdaman ang presensya ng balaraw na tangan-tangan sa kanang kamay ni Castillo. Sambit pang wika nito sa kanya na nag-aangil. Hindi ka basta-bastang magtutungo rito sa aming teritoryo kung hindi ka kargado ng mga usal. Nararamdaman ko ang presensya ng iyong hawak-hawak sa kanang kamay. Ang balaraw ng mga babaylan. Isa ka rin ba sa kanila? Tama ka, bulag na nilalang. Malakas ang inyong pangamoy at pakiramdam. Kahit na nga ba wala kayong paningin sa liwanag ng araw, subalit sa kadilimang ito ay lumalabas ang inyong katangian. At kung hindi ako nagkakamali, mapagpanggap kayo sa umaga, subalit sa mga oras na ito ay halimaw kayo kung umasta. Naparito lamang kami sa lugar na ito upang lipulin kayo at palayain sa takot ang sityo. Ibubuhos namin ang aming buhay hanggang sa lubusan namin kayong malipol, lalong-lalo na ang lahi ng mga busaw na pumaslang sa mga magulang ng aking asawa. Subukan natin kung hanggang saan ang kakayanan ninyong mag-asawa. Kung hindi ninyo kami kakayanin, paano na lamang ang mga busaw dahil mas malakas sila kesa sa amin. May alam ka ba patungkol sa mga busaw? Higit pa sa kaalaman dahil minsan ay nakasama na rin namin sila. Kaya naramdaman namin kung anong uri ng kakayanan ng meron ng mga busaw. Dahil sa may alam ka patungkol sa kanila, matitira kang buhay upang sabihin sa amin kung saan sila nagtatago. Hindi pa man natatapos ang pagtatanong ni Castillo, ang 3 kaharap ni Christine ay kagad niya ng pinaslang. Mga lapastangan kayo, pinaslang na ng iyong asawa ang aming kadugo. Gaganti kami at wawasakin namin ang inyong katawan. Puro kayo daldal, hindi nyo pa nasusukat ang aming kakayanan, kaya huwag kayong magsasalita ng tapos. Sa pag-angat pa lamang ng kanang kamay ni Castillo, kung nasa saan ang balaraw, kagad niya itong ginamit sa pagtagpas at walang alinlangang pinaslang ang 6 sa mga iyon habang pinagmamasdan lamang ni Christine ang ginagawa ni Castillo. Sambit pang wika ni Castillo nang matira na lamang ang isa roon. Hindi ka pa rin ba nakakaramdam ng takot? Siyam na sa mga kasamahan mo ang wala ng buhay at ikaw nang susunod, pero pahihirapan muna kita para naman aminin mo sa akin kung saan nagtatago ang mga busaw. Pabaylan, pakawalan mo na ako. Sasabihin ko na sa'yo kung saan ang bagong tahanan ng mga busaw. Kung hindi ka pa masusugatan, hindi mo pa sasabihin nasaan ang mga busaw. Matapos sabihin ng nilalang kay Castillo, wala rin niyang awang pinaslang iyon at sinunog nila ang tahanan kasama ang katawan ng mga ito upang ni isa ay siguradong wala nang mabuhay. At dahil sa unti-unting nagliliwanag sa natupok na tahanan, napansin nilang unti-unting nagsisipaglapitan ng mga tao. Mabilis na nagkuble ang mag-asawang babaylan sa masukal na damuhan. Nanatili sila roon ng ilang minuto hanggang sa marinig nilang usap-usapan patungkol sa pamilyang yon na kanilang pinaslang. Malaya na tayo sa pamilyang ito. Sino kayang pumaslang sa kanila? Napakalalakas naman ang loob. Biruin mong
Sa dami ng pamilya ng mga bulag na aswang na ito, nalipol nila at nasunog pa ang tahanan. Makakagalaw na tayo ng maayos sa ating lugar nang walang kinakatakutan. Hanggang sa umalis ng mag-asawang babaylan sa lugar. Nagtungo sila sa hindi dinaraanan ng mga tao para makaiwas na rin sa pagtatanong ng mga ito patungkol sa kanilang kakayanan at tunay na pagkatao. Kinabukasan sa muli nilang pagbabalik sa tahanan, may isa sa mga batang nandoon ang inaapoy ng lagnat. Pasan-pasan niyo ng kanyang mga magulang at iniupo sa upuang yari sa kawayan. Pagtatanong na wika pa ni Castillo. Kailan lang ho ba nangyari ito sa inyong anak? Bakit namumutla na siya at tumitirik ang kanyang mga mata? Kanina lang nangyari ito. Dahil bago pa man lang siya umalis sa bahay namin para maglaro sa may sapa. Wala pa naman siyang kakaibang nararamdaman. Pero nang umuwi siya sa bahay, ay nagsimula na siyang magsuka. At pagkatapos nga noon, dagli ko siyang hinawakan. Sobrang init ng kanyang katawan. Kaya naman binuhat ko na siya kagad para magtungo rito. Sa nakikita ko sa bata, pinakialaman siya ng isang elemento sa kanyang paglalaro. Ako nang bahala rito. Kakausapin natin siya kung bakit niya binigyan ng karamdaman ng bata. Dahil sa mas lumalim pa ang kaalaman ni Castillo at Cristina nang galing sa libreta. Hindi lang ang pagtugis sa masasamang nilalang ang kanilang ginagawa, pati na rin ang panggagamot para makatulong sa kanilang nasasakupan. Anong uri ka ng elemento? At bakit pinasasakitan mo ang walang malay na batang ito? Hindi ka ba natatakot sa amin bilang mga dugong babaylan? Malapit lang ang sapa rito ah. Gusto mo bang sirain kong tahanan mo doon? Isa akong kapre. Patawad kaibigan. Natuwa lang naman ako sa bata. Kaya gusto ko siyang makuha. Dahil sa ang aking anak ay pumanaw. Gusto ko sana siyang ipalit sa kanya upang mawala ang aking kalungkutan. Huwag mo namang sirain ang isang malaking puno roon. Yun lamang ang nag-iisa kong tahanan. Alisin mo ang karamdaman ng batang ito. Dahil kung hindi lang ang tahanan mo ang mawawala, pati na rin ang iyong asawa na kasabay na matutumba ng punong iyon. Tatanggalin ko na kaibigan. Hindi na mauulit. Talagang hindi na mauulit. Madalas kaming dumadaan doon at alam kong may naninirahan sa malaking punong yon. Hindi nyo na kami ginalang. Sa panahon pa lamang ng aking mga ninuno, sila nang namuno rito at dapat ay igalang mo rin ako at ang lahat ng aking pinangahawakan. Kung tunay ka nga bang kaibigan, bantayan mo kami rito at wag na wag kang muling magkakamali na kahit na isa man sa aking nasasakupan ang muling magkaroon ng karamdaman. Hindi na ako magdadalawang isip na paslangin ka at idamay ang iyong pamilya. Masusunod kaibigan, hindi na ito mauulit. Patawad sa pamilya ng batang ito. Aalisin ko na ang kanyang karamdaman at muli na siyang manunumbalik sa dati. Sa pagkalipas lamang ng ilang minuto, muli nang nagising ang bata na wala na sa kanyang katawan ng kapre. Itay, ano pong nangyari sa akin? Bakit po nandito tayo sa bahay ng Pinunong Castillo? Ipinagamot niyo po ba ako? Pinag-alala mo ang mga magulang mo, iho. Kasi kanina wala ka sa iyong sarili at tumitirik pang iyong mga mata. Pero sa ngayon ay parang nagdahilan ka na lang. Wala ka ng karamdaman. Muli ka nang makakapaglaro doon sa may sapa at wala nang ibang makikialam sa iyo. Ipinapangako ko yan. Siya nga po pala. Sa may sapa nga po pala ako nanggaling. Pero hindi ko na alam kung ano yung mga sumunod na nangyari. Maliban po doon sa isang anino na para bang sumaklob sa aking katawan. Natawa na lamang ang mga magulang ng bata sa kanya dahil sa muling panunumbalik ng sigla ng kanilang anak. Hanggang sa nagpaalam na nga ang mga ito at muli nang nagtungo sa kanilang tahanan. Christine, pakikiabot naman ng tabak. Magtutungo lang ako sa ating sakahan. Itatanim ko lang yung mga naiwang binhi ng sibuyas. Maaga pa naman at may oras pa ako para magtungo roon. Sapat pa naman yung mga paninda nating sibuyas eh. Kung magpahinga ka na lang kaya muna. Lalo pat napalaban tayo nung nakaraan. Kailangan din natin magpahinga. Ito na ang pinakapahinga ko at libangan ko ang pagtatanim ng sibuyas. Sumusuloy na kasi yung mga binhing itinago ko.
Mas mabilis na silang lalaki kapag naibaw na sa lupa. Napakasipag talaga ng asawa kong ito. Naaalala ko tuloy nung nagtatrabaho pa tayo sa isang pribadong kumpanya. Doon ba sa pananahi? Oo, yun nga kung saan tayo nagkakilala. Pati yung supervisor nating kaibigan mo. Dahil na rin sa sobrang sipag mo roon. Natutunan ko lang naman ang lahat ng yun sa aking mga magulang. Na kung may ginagawa kang isang bagay, dapat daw ibigay mo ng lahat. Kung bagay 100%, para naman wala silang masabing masama. Tulad ng dating pinunong sitay, kahit na pagod na yon, patuloy pa rin siya sa pagtulong dito sa aming nasasakupan. O eto ng parangal mo, ang iyong mahiwagang tabak. Tigina't magtungo ka na roon sa ating sakahan ng sibuyas. Baka mamaya umulan pa, bahagya na kasing kumukulimlim ang paligid. Umalis na nga si Castillo sa kanilang tahanan. Pasan-pasan ang isang sakong may binhi ng sibuyas. At nang makarating nga siya roon sa kanyang pagtataniman, dahan-dahan pa siyang naglakad upang sipatin kung sinong nakadapa roon na nasa ibabaw ng kanyang sibuyasan. Kapili, ikaw bang nakadapa riyan? Nakumpirma ni Castillo na ang lalaking nakadapa roon ay ang kanyang pinsan na si Kapili. Anong nangyari sa'yo? Gumising ka, Kapili. Gumising ka. Ang kanyang daladalang binhi ay iniwan na sa isang tabi upang buhatin si Kapili. Bakit sira-sira itong mga damit mo at may sugat ka sa iyong katawan? Kinakausap niya iyon ng walang malay habang nagmamadaling naglalakad patungo sa kanyang tahanan. Christine, pakibukas ng pinto. O anong nangyari? Bakit pasan-pasan mo si Kapili? At ang dami niyang sugat sa kanyang braso at katawan. Sino ang may gawa nito sa kanya? Hindi ko rin alam, Christine. Pabuti na lang at nagtungo ko roon. Siguro ay kagabi pa ito nangyari sa kanya. Pinulsuhan ko siya ngayon at wala lang siyang malay. Pero buhay pa si Kapili. Dagling pinunasan ang buong katawan ni Kapili at nilapatan ng mga halamang gamot upang mabilis na gumaling ang mga sugat nito. Sa patuloy na pagsapit ng gabi, nananatili pa ring walang malay ang kanyang pinsan at patuloy pa rin ang kanilang pag-aalala. Sa kadahilanang wala na itong mga magulang, maaga yung namayapa, kaya naman nag-iisa na lamang itong si Kapili sa kanilang tahanan. Maya-maya pa sa pagpatak ng 10:00 ng gabi, magpapalit sana ng gasera si Castillo sa kadahilanang paubos na ang nandoroon upang patuloy nilang makita ang kalagayan ni Kapili. Nang bigla itong umupo sa kanyang pagkakahiga. Pinsan, pinagat ako ng isang aswang dahil kagabi ay wala kayo rito. Sa paglilibot ko sa ating nasasakupan, ayon na rin sa mga bilin mo sa akin, may nakita akong isang nilalang. Pilit ko man siyang tinataboy, subalit nangakmang sugurin niya na ako. Mabilis akong napatakbo hanggang sa mapatungo ako sa iyong pinagtatamnan. Nakalmot niya ako sa aking katawan. Mabuti na lang at nasabuyan ko siya ng asin. Mabilis itong kumaripas, pero dahil sa dami ng sugat na aking natamo, nawalan na ako ng malay. Kaya pala tahimik sa iyong tahanan. Akala ko'y napuyat ka lang at nagpapahinga. Hindi ko alam na wala ka pala roon. Paano na lang kung hindi ako nagtungo sa aking sibuyasan? Siguro'y wala ka ng buhay ngayon dahil na rin sa ilang oras mong pananatili roon ng walang malay. Lokong yun sinasalakay na tayo rito. Siya ba ang uri ng aswang na busaw? Hindi ako sigurado, Castillo, dahil mabilis ang mga pangyayaring yon at nasa madilim siyang parte. Kailangan pa nating pahigpitin ang pagbabantay rito dahil para bang alam niya ng mga oras na yon na naglalakbay kaming mag-asawa. Kaya nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagsalakay. Ganoon na nga siguro, pinsan. Akala ko katapusan ko na. Pakiramdam ko humiwalay sa aking katawan ang aking kaluluwa dahil sa sobrang takot na naramdaman ko. Babawi kaming mag-asawa dahil alam na namin kung saan sila nagtatago. Humahanap lang kami ng tamang oras at pagkakataon at kapag muli nang nanumbalik ang espiritual naming lakas, sasalakay kami sa kuta ng mga busaw upang lahat sila ay paslangin. Walang ibang maglalakas ng loob para pasukin ang tahanan ng mga babaylan, kundi ang mga busaw lang na hayok sa laman ng tao at makainom ng dugo. Dahil para sa kanila, isa iyon sa karagdagan ng kanilang lakas kapag nakakapas lang sila ng nasa dugo ng babaylan
may kakayanan ka man o wala. Makalipas ang ilang araw, patuloy pa rin sa pagsasagawa ng ritual ang mag-asawang babaylan, gayon na rin sa pagdarasal upang mas palakasin ang kanilang espiritual, gayon na rin ang kanilang balabal at poder. Subalit sa hindi inaasahan, habang patuloy silang nagdarasal, nakaramdam ng pagkahilo si Christine at mabilis itong tumayo sa kanyang pagkakaluhod. Nagtungo sa may kusina at nagduduwal doon hanggang sa mag-alala na si Castillo at sumunod sa kanyang asawang babaylan. Anong nangyari sa'yo, Christine? Bakit ka naman nagduduwal? Wala ka namang kinain na bawal sa'yo, di ba? Hindi ko rin alam, Castillo. Pero nang maamoy ko yung hinog na langka, yung nandoon sa may gilid ng tahanan natin, hindi ko alam kung bakit nababahuan ako. Sira na yata ang pangamoy ko. Hindi kaya nagdadalang tao ka na? Siguro nga. Sana lang ay magdilang anghel ka para magkatotoo na ang pangarap natin na magkaroon ng anak. Hanggang sa makumpirma nilang nagdadalang tao nga itong si Christine, hindi na ito pinasama ni Castillo sa kanyang patuloy na pagdarasal at hindi na rin maaaring sumama sa kanya upang tugisin ang mga busaw dahil na rin sa kanyang pagdadalang tao. At ang kanyang ginawa na lamang ay hinasa sa kaalaman itong si Kapili bilang pangsamantalang kapalit ng kanyang asawa sa kanilang pinaplanong pagtungo roon. Pagpatuloy mo lamang, Kapili, ang iyong pag-aaral. Malayo-layo ang mararating mo. Hindi dahil sa nasa dugo ka ng babaylan ay ligtas ka na sa ganitong uri ng pag-aaral. Ang kamangmangan ng isang tao ang nagiging dahilan ng kanyang pagiging mahina. Isipin mo kung walang mga guro, paano na lamang tayo? Paano ang kinabukasan ng mga bata? Kaya ang pag-aaral sa mundo ng espiritual ay walang pinagkaiba sa isang malakas na teknolohiya na maaaring makapaslang ng isang nilalang. Ito ay isang matinding sandata, isang palihim na kaalaman na ilang tao lamang ang nagtatangan. Sana ay kayanin mo, Kapili. Ipagpatuloy mo lamang ang iyong pag-aaral, lalong-lalo na ang pagdidebosyon. Tugong wika naman ni Kapili sa kanyang pinsang si Castillo. Pagbubutihin ko, pinsan, upang hindi na maulit sa akin ang nangyari. Talagang wala akong kalaban-laban sa kanya. Sa susunod na muli kaming magkita, hindi ko na siya tatakbuhan. Haharapin ko siyang may tapang at may kaalamang itinuro mo sa akin. Sa patuloy na paglipas ng mga araw, ipinagpaliban ng dalawa ang kanilang pagtungo sa nasabing lugar upang mas lalo pang palakasin ang pisikal at espiritual ni Kapili. At dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon si Castillong maalagaan si Christine habang patuloy itong nagdadalang tao para sa kanilang panganay na anak. Ang panalangin ko lang, Christine, nawa ay maging malusog ang bata. Babae man siya o lalaki, walang problema sa akin. Ang importante ay pinagkalooban tayo ng may likha. Oo nga, Castillo. Doon pa lamang ipanalo na tayo. Kasi ang akala ko talaga hindi pa rin tayo pagkakalooban. Kaya naman laking tuwa ko nang malamang kong nagdadalang tao na pala ako. Siyang susunod nating pagpapasahan pagdating ng takdang panahon. Isa sa hindi makakalimutang karanasan ni Castillo sa kanyang itay nang niyaya siya nitong magtungo sa isang kuweba kung saan ay nandudo ng isang hari ng tikbalang at yun ay pinaharap sa kanya upang kalabanin. Nawindang siya nung una sa kadahilan ng hindi niya inaasahan ng mga panahong iyon dahil ang sabi lamang sa kanya na kanyang itay ay may kukunin lamang sila sa kuwebang yun. Subalit sa hindi niya inaasahan ay makapitong beses pala siyang patutumbahin ng isang tikbalang na may pambihirang lakas na hindi matumbasan noon ni Castillo. Yun ay ang mga panahong hindi pa naipapasa sa kanya ng kanyang itay ang lahat ng kanyang mga gamit sa ngayon magmula nang ito'y pumanaw. Kaya naman bago magtapos ang nasabing pag-aaral ni Kapili, kinakailangan niya yung pagdaanan ang kalabanin ng isang tikbalang na naninirahan sa isang kuweba. Kapili, kinakailangan nating magtungo sa isang kuweba dahil may papagawa kong pagsusulit sa iyo. Kinakailangan mo yung malampasan para sa pagtatapos ng iyong pag-aaral. Walang problema sa akin, pinsan.
Basta kung makakabuti sa akin, gagawin ko. Pero anong uri naman ng pagsusulit yon? Doon mo na lamang malalaman. Ang mahalaga sa ngayon ay pinaghandaan mo. Bukas na bukas rin ng madaling araw. Kailangan nating gumising ng 3:00 para magtungo sa kuwebang yon. Kinagabihan ay maagang ang natulog ang dalawa. Hanggang sa pagpatak ng 3:00, mas nauna pang naganda itong si Kapili na excited sa kanilang gagawin. Mukhang handang-handa ka na, Kapili. Isa ito sa pagsubok na kinakailangan mong daanan. Dahil kapag nalagpasan mo ito, walang masamang nilalang ang makakatibag sa iyong kalakasan. Mas lalo lang ako na-excite sa mga sinasabi mo, pinsan. Ano kaya yun? Halika na, at baka abutan pa tayo ng liwanag dito. Magsasarado ang kabilang dimensyon sa kuwebang yon kapag pumatak na ang 5:00 ng madaling araw. Nagmamadali nilang binaktas ang daan patungo sa nasabing kuweba, at nang makarating na nga sila roon, lumikha ng guhit si Castillo ng pakros sa may pintuan ng kuweba upang hindi umano sila maligaw sa kanilang pagpasok roon. Sa kadahilan ng dimensyong iyon ay nagbubukas ng 3:00 at maaari silang masaraduhan kung palilipasin nila ang 5:00. Kaya naman ang iginuhit niyang iyon ang magpapahiwatig sa kanila kapag nalalapit na ang 5:00 ng madaling araw. Kapili, hawakan mong gaserang ito. Magsisindi lamang ako ng kandila roon para mag-alay ng dasal. At pagkatapos kong magdasal, humanda ka na sa maaari mong kaharapin. Naupo si Kapili sa isang bato habang patuloy na nagdarasal si Castillo. Subalit sa hindi niya inaasahan, sa ilang minuto lamang na nakalipas, bigla itong nagsisigaw at nagulat sa nakikita ng kanyang mga mata. Saang lugar na to, Castillo? At bakit hindi kita makita? Kanina lang ay nakita kitang nagdarasal. Pero ang biglang bumungad sa aking harapan isang maganda at maaliwalas na lugar. Anong mundo ito? At para bang napakapayapa? Castillo! Yuhu! Nasaan ka na ba? Iniwanan mo na ba ako sa lugar na to? Paano kung mapagsaraduhan ako ng kuweba? Hindi na ako makakabalik sa atin. Ang nangyayari sa mga oras na yon kay Kapili, nakatago lamang si Castillo sa isang malakas na sabulag habang napapanood si Kapiling natataranta na hindi niya alam kung saan siya magtutungo. Sa kadahilanang ang pakiramdam niya ng mga oras na yon ay nag-iisa na lamang siya na iniwanan na siya ni Castillo. Pabulong pangwika ni Castillo sa kanyang sarili habang pinapanood lamang itong si Kapili. Kaya mo yan, pinsan. Huwag kang mataranta. Ganyan na ganyan din ang pakiramdam ko noon. At ang akala ko noon ay iniwan ako ni Itay na pinabayaan na sa kawalan. Magtiwala ka lamang sa akin at hindi ka mapapahamak. Nagulat si Kapili nang biglang may humila sa kanyang likuran at napakalakas nito hanggang sa tumilapon siya ng walang kalaban-laban. Aray ko! Sino ang humila sa akin? Wala akong makita. Para bang napakabilis niya namang nawala. Ano ba tong pinapagawa sa akin ni Castillo? Iniwan ako nag-iisa rito. Anong gagawin ko? At habang dahan-dahan na tumatayo si Kapili, muli siyang may narinig na mga yabag. Yabag ng kabayo hanggang sa tumambad sa kanyang harapan ang isang tikbalang. Sambit pang wika nito sa kanya habang patuloy na nag-aamon. Isang mahinang nilalang. Kaya mo kaya ako? Ako ang hari sa dimensyong ito. Kaya wala kang magagawa sa akin. Pumasok ka rito nang hindi humihingi ng pahintulot ko. Pero hindi ako. Yung pinsan ko may gusto nito. Wala akong alam sa nangyari. Bigla na lamang ako nakapasok sa mahiwagang mundo mo. Pero wala akong masamang intensyon. Paalisin mo na ako rito. Makakaalis ka lamang kung tatalunin mo ako at gamitin mo na ang lahat ng iyong nalalaman. Isa kang babaylan, tama ba? Tama ka. Isa nga akong nasa lahi ng babaylan. Pero sa ngayon katatapos pa lamang ng aking pag-aaral. Tapos ka na ng iyong pag-aaral? Pwes, yan ang gagamitin mo sa akin. Yun ay kung mapapagana mo upang talunin ako. Ano ba to, Castillo? Bakit may tikbalang dito? At hindi basta-basta ang lakas niya.
Mabilis niya lamang akong naitilapon kanina. Paano kung gagapiin ng tikbalang na ito? Bahala na, gagamitin ko na lamang ang itinuro niya sa akin. Kesa naman mamatay ako rito. Pasimpleng nagusal si Kapili. Subalit sa bawat pagbukas ng kanyang bibig, tumusugod sa kanyang tikbalang. Nakakatamo siya ng malakas na sipa nito, pati na rin ang suntok na madalas niyang ikinatitilapon. Aray ko, bakit ganon? Bawat pag-uusal at pagbukas ng aking bibig, madali siyang sumusulpot sa aking harapan. Para bang ayaw niyang nakikita akong nag-uusal. Sige, kung yan ang gusto mo, gagamitin ko na lamang ang isip ko upang hindi na muli akong masaktan. Ganyan nga, Kapili. Gamitin mong yung isipan at hindi ang yung bibig upang hindi nila malaman na nag-uusal ka na inihahanda mo ng iyong sarili para sa mas matinding laban. Wala nang napansin ang haring tikbalang sa pag-uusal ni Kapili. Ang akala niya'y sumuko na ito at hindi na makikipaglaban sa kanya. Subalit nagulat na lamang siya nang gumamit ito ng isang malakas na tigalpo na ibinato sa harapan ng tikbalang. At sa hindi niya inaasahan kung gaano ito kalakas, tumilapon ito na halos hindi na makatayo sa kanyang pinagkatumbahan. Ang galing, Kapili. Tama yung ginagawa mo. Gagamitin mong malakas na tigalpo na yan, lalo na kapag nasa alanganin ka ng sitwasyon. Ayos, tumilapon siya. Hindi ko akalaing napakalakas pala ng usal na yon. Ngayon ay mga braso ko naman ang gagamitin ko. Iihip ako ng mga usal sa aking kamao at susubukan ko ang lakas ng usal na ito na magbibigay liwanag sa aking braso at kamao. Tingnan lang natin ang pinagyayabang mo sa aking lakas. Hintayin mo ko riyan, tikbalang ka. At nang makapag-usal na nga si Kapili sa kanyang isipan, iniihip niya yun sa kanyang braso patungo sa kanyang kamao at sa paningin ng isang elemento, nagliliwanag iyon na parang apoy hanggang sa nagmamadaling lumapit si Kapili sa tikbalang at kaliwat kanan niya yung pinatamo hanggang sa magmakaaway ito sa kanya. Tama na, Castillo, awatin mo na ito. Baka mapas lang ako ng pinsan mo. Wala nang magbabantay sa magandang paraisong ito. Maya-maya pa'y nagpakita na si Castillo na nasa gilid na ni Kapili. Kapili, itigil mo na yan. Tapos na ang pagsusulit na ito. Ang tikbalang na yan ay mabuti. Kaibigan namin ni Itay. Bakit hindi mo naman kagad sinabi? At saka bakit ang yabang-yabang niya kanina? Saan ka ba nagpunta? Pasensya ka na, pinsan. Kailangan kong magkuble upang hindi ka dumepende sa akin. Hindi mayabang ang tikbalang na yan. Ginawa lamang niya iyon upang mailabas mo ang iyong katangian, lalong-lalo ng iyong napag-aralan. Dahil kung hindi niya yun gagawin, siguradong malamya ka pa rin hanggang ngayon. Malamya? Halos mamatay-matay na ako kanina dahil sa lakas ng sipa at suntok niya. Ilang beses akong tumilapon, kaya kung hindi ka lumabas, papaslangin kong tikbalang na ito. Maraming salamat, Kuram, sa lagi mong pakikipagtulungan sa amin. Ang susunod na makakapasok sa iyong pagsubok ay ang pagsilang ng aking anak. Balang araw ay makakarating rin siya rito sa iyong paraiso. Siya nga pala, ipagpatawad mo ang lagi naming paggamit sa iyo, lalo na sa pagdating sa ganitong uri ng pagsubok. Kapili, siya si Kuram. Paminsan-minsan ay nakikipagtulungan din siya sa amin, lalo na sa panggagamot. Kaya ipagpatawad mo ang nangyari kanina. Kinakailangan mong masaktan upang lumabas ang iyong tunay na galing. Napaupo si Kapili dahil sa pagod at tuminaw ng kanyang pakiramdam matapos sabihin niyo ni Castillo. Nakakapanghina pala. Akala ko ganun lang kadali. Salamat sa pagsubok na ito dahil mayroon akong bagong natutunan. At patawad din sa iyo, Kuram. Napakalakas mo pala. Maraming salamat, Kapili, at ipagpatawad mo rin ang aking ginawa. Sinunod ko lamang ang pakiusap ni Castillo dahil sa tunay na laban, hindi maaaring mahina ka, lalo pat mga halang ang kaluluwa ng iyong makakalaban. Ngayon ko lang napagtanto ang sinabi mo. Paano nga ba kung mga busaw nang nakalabang kong yon? Sigurado ako sa una kong pagbagsak ay hindi na ako makakabangon. Salamat din, Castillo, at ipinaranas mo sa akin ang ganitong uri ng pagsubok. Hayaan mo sa tunay na laban ay pagbubutihin ko na upang hindi masayang ang lahat ng pagod mo. Tara na, nagliliwanag na ang cross na aking palatandaan.
Malapit ng mag-alas 5 ng umaga. Paalam ko Ram, sa muli nating pagkikita. Anak ko naman ang dadalahin ko rito. Muli nang binaybay ng 200 patungo sa tahanan. At nang makarating na nga sila roon, lubusan nang nagliwanag ang araw hanggang sa makita niya si Christine na nagsasaboy ng pagkain para sa mga alaga nilang manok na nasa loob ng kanilang bakuran. Christine, baka kung mapano ka, gusto ko'y magpahinga ka lang at huwag ka na masyadong kumilos. Mamaya niyan yung batang nasa yung sinapupunan may mangyari pang masama. Akin na nga yung mga pakain sa manok at ako nang gagawa. Ang asawa ko naman oo, magaan lang naman ito. Wala pa nga ito sa kalahating kilo Kahit na, basta ako nang bahala rito. Pumasok ka na sa loob ng bahay. Sige na nga't ipagtitimpla na lamang kita ng kape. At nang matapos ni Castilyong pakainin ng mga alaga nilang manok, nakahanda na sa may mesa ang kanyang kape. Nagtanong si Christine patungkol sa pagsubok na pinagdaanan ni Kapili. Kamusta naman ang pinsan mong si Kapili? Nakapasa ba siya ron sa pagsubok ng tikbalang? Nahigitan niya pa yun. Akala ko nga matataranta na lang siya Pero hindi. Ginamit niya ang kanyang mga natutunan. Handang-handa na siya sa aming pagsalakay. Siya nga pala, kaya mo bang pangsamantalang maiwan dito? Kasi sa makalawa na ang plano namin. Huwag mo kong alalahanin dito, Castillo. Kayang-kaya kong mapag-isa at akong bahala sa pangangalaga ng anak natin. Kahit na nga ba nasa sinapupunan pa siya. Huwag mong pababayaan ang sarili mo para lumabas ang bata na malusog. Marami akong prutas na kinuha dyan. Kailangan ay kainin mo yon. Pati na rin ang gulay na kailangan ng katawan mo. Sa pagdating ng itinakda nilang araw, handang-handa na ang dalawa na magtungo sa pinagkukublihan ng mga busaw upang maipagiganti ang mga magulang ni Christine at lubusan na itong lipulin. Tama kayang tinatahak nating daan. Sa tingin ko'y parang naliligaw tayo, Castillo. Paano kaya kung magtanong-tanong na lang tayo para sigurado tayo sa ating patutunguhan? Mabuti pa nga. Ayun at may isang matandang babae. Halika't pagtanungan natin. Magandang hapon ho sa inyo. Maaari ho bang magtanong? Taga saan kayo? Hindi ba ninyo alam na delikado malapit sa lugar na ito? At kung ano man ang inyong pinaplano, huwag na ninyong ituloy. Kung gusto nyong tahakin ang bundok na yon na may mga naninirahang halimaw. Sa palagay ko ho ay alam na ninyong tinutukoy ko. Hindi pa man kami lubusang nagtatanong pero mukhang may alam na kayo patungkol sa mga busaw. Marami na ang nagtangkang magtungo riyan. Subalit kapahamakan lamang ang kanilang kinahahantungan. Kaya kung ako sa inyo, Ginoo, umuwi na kayo. Pakiusap lamang. Dahil sa palagay ko'y matutuwa lamang sila sa inyong pagtungo roon upang magkaroon sila ng pagkain. Pasensya na po at naabala namin kayo. Ibig sabihin, Kapili, sa bundok na itinuturo ng matanda, yun ang kinakailangan nating tahakin. Hindi tayo nagkakamali ngayon sa ating tinutumbok na daan. Tara na't magtungo na tayo roon hanggat hindi pa lubusang nagdidilim. Subalit sa kanilang pagdating roon, bandang alas 9 na iyon ng gabi, nang matunghayan nilang nagriritual ang mga ito habang paikot-ikot sa nagliliwanag na apoy na nasa kanilang gitna. Sandali lang, Castillo. Ang matanda na ating napagtanungan kanina, hindi ba siya yung nakaupo roon? Parang siyang namumuno sa mga ito. Pero bakit wala tayong naramdaman kanina sa kanya? Para lamang siyang isang normal na matanda. At papanong nauna siyang nakarating rito samantalang iniwan natin siyang iikay-ikang naglalakad? Palaisipan din para sa akin, Kapili. Hindi pa natin alam kung anong uri ng kakayanan ng mayroon sila. Malamang ay alam na nilang nandito tayo dahil sa matandang yan. Maya-maya pa'y lakas loob silang lumabas sa kanilang pinagkukublihan at nagtungo sa pinalilibutang apoy kung nasa saan ang mga ito, habang hawak-hawak ni Kapili ang isang tansong punyal na ipinahiram sa kanya ni Christine, at ang kay Castillo naman ay ang matalim na balaraw. Sambit pang wika ni Castillo na nakaharap sa matanda. Napakagaling mong magpanggap. Kinakailangan kang palakpakan. Hindi namin naramdaman at namalayan.
na isa ka pala sa kanila at ikaw pang pinakapinuno. Sinabi ko naman sa inyo na wag na kayong magtutungo rito. Hindi pa rin kayo nakinig sa akin. Matigas ang mga ulo ninyo. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon para lumayo. Subalit nagpatuloy pa rin kayo na tahakin ang bundok na ito nang walang pag-aalinlangan. Pinibigyan nyo kami ng pagkakataon para magkaroon ng pagkain. Subalit batid ko sa inyo na bago pa man namin kayo mapaslang, marami rin ang malilipol sa amin dahil alam kong mga babaylan kayo na hindi pangkaraniwang tao. Mabuti naman at alam mo, Matandang Hukluban, na parito kami upang alamin kung sinong pumaslang sa mga magulang ng aking asawa. Sila ay si Linong at Loring, ang mag-asawang babaylan ng kabilang grupo. Sinamantala ang kanilang kahinaan noon habang patuloy silang tumatanda. Sino sa inyo ang nakakakilala sa kanila? Tingnan lang natin kung kaya ninyo kung kaharapin. Kilala ko si Linong at Loring. Mahina silang babaylan. Natatawa nga ako kapag naiisip ko dahil ako ang pumaslang sa kanila upang panghinaan ng mga babaylan na nanduroon dahil wala silang katapat sa amin bilang nasa lahi ng mga aswang na busaw. Ikaw palang dahilan, Matandang Hukluban ka. Matitikman mo ngayon ang galit. Ang galit na pinasa ni Christine sa aking mga kamay upang paslangin ka, pati na rin ang iyong mga alagad. Nagpapatawa ka yata, batang babaylan. Mas marami kami kesa sa inyo. 2 lamang kayo. Samantalang napapaligiran namin kayo rito sa aming teritoryo. Sinadya kong tapusin na aming ritual upang pagkatapos nito, kayo naman ang aming pagsalu-saluhan sa kasiyahang nagaganap ngayon rito para sa aming pag-aalay. Lapastangang Matandang Hukluban, umanda ka kapili. Salakayin natin ang mga yan. Gamit ang buong puwersa natin hanggang sa lubusan na silang malipol. Nagamit ng 2 magpinsang babaylan ang lahat ng kanilang kaalaman hanggang sa malipol nga nila ang lahat ng iyon. Walang awa nilang pinagtatagpas hanggang sa ang matiray ang Matandang Hukluban na isinama pa ng 2 babaylan sa kanilang tahanan upang si Christine ang umusga rito para sa kanyang paghihiganti sa pinuno ng mga busaw. Christine, huwag kang magugulat sa iririgalo ko sa iyo. Halika't magtungo tayo roon sa kagubatan. Nandoon si Kapili. Hawak niyang regalo ko para sa iyo. Subalit mag-ingat ka dahil sa ngayon ay may bata sa iyong sinapupunan. Ano ba yun, Castillo? Tapos na bang inyong misyon? Hindi pa, pero ikaw ang magtatapos. Hawakan mo ang balaraw na ito dahil nasa iyong mga kamay ang paghihiganti sa iyong mga magulang. Maya-maya pa nang makarating na nga sila roon, nanlilisik ang mga mata ng matanda. Samantalang si Christine ay nagulat sa mga sinabi ni Castillo. Ang matandang yan, ang pinakapinuno ng mga busaw at siya rin ang salarin sa pagpaslang sa iyong mga magulang. Ikaw ang pumaslang sa aking mga magulang. Nawalan ako ng mga mahal sa buhay dahil sa iyo. Ngayon ay matitikman mo ang sakit na ipinaramdam mo sa akin noon nang mawala ang aking mga magulang. Dahan-dahan kong itatarak sa iyong dibdib ang matalim na balaraw na ito. At kahit na nga nagdadalang tao si Christine, walang takot niyang itinarak sa may dibdib ng matandang balaraw hanggang sa lubusan itong manghina. Ngunit bago pa man lamang malagutan ng buhay, nagwika pa ito kay Christine habang nagsasalita ng, kayo lamang ang mag-asawang babaylan na lumipol sa aming mga aswang. Okay mga kayuwaga, may pagka-intense ang kwentong ito pero napakaganda. Hindi man nakasama si Christine sa pagpunta sa kuta ng mga busaw pero ibinigay ni Castillo sa kanyang mga kamay ang pinaka-importanting pagpaslang, ang paghihiganti sa pinuno ng mga busaw. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito mga kayuwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kayuwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.
Pagsasalaysay ni Castillo. Walang